sila disiplinado din tayo. Wala, hindi na takot-takot. Pag umpisa sa panibaho nila, dito ko na notice ba? Grabe, disiplinado din pastor. Kung na dapat kita man na magkabalo sa kabuturan, mas mo pati ka mag-disiplinado. Eh, sila na hindi kasulungan nilang kaluwasan. Grabe sila kapit ko lagi. Muna na notice ko, kita kay nagkabalo naman ka. Dapat tulungan na ito ng pag-disiplina sa mga kabataan nila. Reminders na nga, hindi na kita ma-open, ato magyapon nito na. Ang binunigan na nita, is tawagin ka na itong kalada na pastor. Alright, thank you so much, Brother Malakias. Amen. Thank the Lord sa mga reminders sa aton this morning. Okay? Mainit ang panahon, very sunny. Pag-ising namin kanina, I thought na cloudy, kasi medyo cloudy, mga around 6 o'clock, 5 o'clock, I thought na hindi ang sunlight, pero bandang alas 7, labas ng araw, mainit pala. So, salamat tayo kahit mainit, ang Luzon ngayon binabaha. Pangasinan binabaha, La Union, lubog sila sa baha. Kaya, pasalamat tayo dito, huwag tayong magreklamo kung mainit man. Okay? Ay, mas mahirap kung nabahaan tayo. Ibali na medyo mainit ating panahon. Okay? So this time, sa na-mention kanina, I am ready na po tayong lahat. Okay? Everybody standing, tayo po idadako na sa pinaka-importanting bahagi po ng ating worship today, which is the preaching of God's Word. Amen? Hindi pwede maging kumplito ang ating worship, ang ating pagpunta ng simbahan kung walang preaching of God's Word. Okay? At ito yung pinaka-highlight sa ating worship this morning. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. Galing po natin mag-amen. Remind tayo ni Pastor Arlen, huwag tayong magtipid, huwag tayong maging tamad. Ang pagsabi ng amen, tama yan, Pastor. Ang pagsabi ng amen, agree ako, Pastor. Ang pagsabi ng amen, tama yan, Pastor. Kaya huwag tayo, no? Maging mala tayo, maging dry tayo, huwag tayo mag-amen. Hindi yan Pentecostal. Nasa Bible po yan. Okay? Kaya galingin natin para hindi antukin yung katabi mo, hindi antukin ang bawat isa, at lalo pang ma-encourage ang pastor na mag-preach. At hindi ka sanayin mo sarili mo. Kaya kahit sa amen mo lang, maging encouragement na po tayo. Alright. Okay, verses 15 and 16. Sabay-sabay natin basahin ang salita ng Diyos. Read. But as He which called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Amen. Ating mensahe ngayon about holiness. Tayo manalangin, Panginoon, Ama namin Diyos, maraming salamat po Lord sa bagong araw, bagong kalakasan, panibagong buhay na binigay niyo po sa amin. Kami po Lord nakapagpahinga last night. Thank you po Lord sa magdamag na overnight protection. At gayon din po salamat this morning na muli nagkita kami at kami po ay malayang makapag-worship sa inyo. At Lord, kayo po ang aming maitaas, kayo ang aming purihin sa aming buhay. At gayon din po Ama, pinapanalangin namin ang aming mensahe patungkol sa pagiging banal. Tulungan niyo po kami na magiging banal kami sa iyong harapan. Hindi lamang sa salita, hindi lang sa claim namin, but bagkus ay makikita po sa aming mga aksyon. Na ang aming claim at ang aming salita ay mag-harmonize pa rin po. Sapagkat kayo ay banal, dapat lang din po kami maging banal. Maraming salamat at ito po ay aming samot na namin sa pamagitan ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen. At amen. Salamat. Maupo na po ang lahat. Mga kapatid, ang ating pinaka-theme this year sa ating backdrop, that we might walk worthy of the Lord. Makikita po yan, Colossians chapter 1, verse 10, sabi ng Bible, ni Apostle Paul, that we might walk worthy of the Lord. Like I said last Sunday, ano pong ibig sabihin ng worthy? Means meritorious. Pag sinabing worthy,
deserving. Pag sinabing worthy, appropriate. Pag sinabing worthy is good. So, yan po ang gusto ng Diyos na bawat isa sa atin ay lumakad tayo ayon tama, nasa kalooban, okay, meritable o meritorious in the Lord. Now, isa sa mga bagay na masabi natin na tayo po ay lumalakad ayon sa Diyos kapag tayo po ay banal. Amen. So one mean that we're walking in the Lord is that to be holy. At yan po mga kapatid ay nakasulat po sa Biblia sa ating binasa. Anong sabi ni Apostle Peter? Siya po dito nagsulat. But as He which hath called you. Okay, sapagkat siya na tumawag sa inyo ay banal. Yan po si Kristo, ang Diyos natin. So, siya na tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal nawa kayo sa lahat ng paraan. Magpakabanal kayo sa lahat ng paraan. Amen? Be holy, okay, in all manner of conversation. Verse 15 o 16, sapagkat nasusulat, because it is written, sabi niya, be ye holy, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako ay, ano? Banal. Be ye holy, for I am holy. So, kalooban ng Diyos, mga kapatid, na bawat sa atin ay magiging banal. Now, dapat maliwanag po sa atin, hindi po inutos ng Diyos kayo'y magpaka-perfecto. Sapagkat malabo po yung mangyari at di po yung mangyayari sapagkat si Kristo lang perfecto. Pero inutusan niya tayong lahat na magpakabanal. Now, ano po ang kaibahan sa magiging banal at perfecto? Wala po, like I said, wala pili maging perfecto, pero pili tayo maging banal. Ano ang meaning ng holiness? To be holy. Ano ibig sabihin? Holy or holiness? Ano ibig sabihin? It is a divine devotion. It is a divine fear of God. Magkaroon tayo ng divine fear of God. Magkaroon tayo ng banal na takot. Magkaroon tayo ng divine devotion. Divine devotion. Sacredness. Yun ang ibig sabihin ng pagiging banal. Na magkaroon tayo ng takot. At dahil may takot ka sa Diyos, iniiwasan mo magkasala ka. Iwasan mo ma-offend mo ang Panginoon. Iniiwasan mo na ma-distress mo ang Panginoon. At alam mo na accountable ka man din. Mananagot ka sa ginagawa mo na hindi tama at tumangan sa Diyos. Amen. Yun ang tinatawag devotion. Na kahit walang iba nakakita sa ginawa mo, alam mo may Diyos nakakita sa iyo. At dahil may Diyos tumitingin sa iyo, may Diyos na mamasid sa iyo, hindi mo gagawin ang mga bagay na hindi kaya-aya sa Diyos. Yun ang devotion. Yun ang pagiging holy. So sabi ng Peter, but as He, the Lord, which hath called you, tumawag sa inyo, is holy, siya ay banal, so be ye holy. Be ye holy. Magpakabanal kayo in all manner of conversation, sa lahat ng paraan. All manner of conversation, sa lahat na bagay, sa lahat na aspito. Ibig sabihin, hindi lang isa, sa lahat na aspito sa ating buhay. Ang sagot, verse 16, because it is written, nasusulat, be ye holy, for I am holy. Tayo po ba'y naniniwala na banal ang Diyos? Amen. Amen. Kumbinsido tayo doon. Sitong tayo doon, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, number 1, holiness. Be ye holy. Isa sa mga pasabi natin na lumalakad tayo ayon sa Diyos kung tayo po ay pagiging holy. Now, isip tayo. Holiness is one of the greatest attributes of God. Ang pagiging banal ay isa sa mga karakteristik ng Diyos. Siya po'y banal. Hindi mo masipalit ang holiness kay God.
about the character of God. God is holy. That is His character. That His attributes. The angels around His throne continually. Doon po sa book of Isaiah, ano ang kanilang cry? Ano ang kanilang praises? Wala silang ibang mensahe. Doon mga kapatid sa kanilang song, Holy, Holy, Holy. Yun. Ang awit ng mga angels sa langit. Ang tawag nila sa ating Panginoon, Banal, Banal, Banal. At nakikita ko sa trono ng ating Panginoon, nag-reflect ang kanyang holiness sa kung sino siya, mga kapatid. Alright? God not only possesses holiness, hindi lamang siya nagkaroon ng kabanalan sa sarili niya, but He also commands His children to live a holy lives. Amen? So tayo, sapagkat ang Diyos ay banal, inutusan niya tayo bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga lingkod na magiging banal. Magkakaroon ng buhay na banal. In a world filled with sin, compromise, and ungodliness, believers are called to stand apart and reflect the character of God. So dapat tumayo tayo. Pakita sa ating mga buhay na mayroong kabanalan ng bawat isa po sa atin. Makikita si Kristo sa ating buhay. Sa pamagitan po ng mga kapatid, pamumuhay na ayon sa Diyos, napukol sa Diyos. Now, next, holiness is not merely an outward appearance. Hindi lang panlabas. Rather, it is an inward, what? Transformation sa loob. Sa loob mismo ng tao ang na-transform. Hindi lang yung nabago yung pananamit mo doon sa yan, pero yung sa loob mismo. Ang real transformation nanggagaling sa loob, hindi sa labas. That affects every area of life. Pag na-transform ang heart, na-transform ang inner man, yung sa labas, papago na lang yan. Susunod na lang yan. Madali na lang yan. Kaya, importante yung inner man. Amen. Alright, number one. Number one, the source of holiness is God. Ano sabi niya? But as He which He hath called you is holy. Okay? Gaya na ang tumawag sa inyo ay banal. Sino po yun siya? Sino ang tumawag sa atin? Sino ang tumawag sa iyo at sa akin? Walang iba ang Diyos. Kaya sabi niya, mga kapatid, God Himself is the standard of holiness. Siya yung ating standard. Siya yung ating pattern. Ang Diyos ang ating model when it comes to holiness. That's why sabi niya, we do not compare ourselves with other people. Kanino tayo dapat mag-compare? Sabi niya, rather, we compare ourselves with the holiness of God. Amen? Doon tayo dapat magkuha ng pattern. Ako ba ay banal? Hindi ka magtingin sa katabi mo. Hindi ka magtingin sa ibang tao. Hindi ka magtingin sa kasama mo na membro. Hindi ka doon magbase ng iyong kabanalan. Doon mo i-compare ang sarili mo ng holiness of God. Kasi siya ang standard. Ang tao na holiness, pwede maging banal ngayon, bukas hindi na. Pwede siya maging mabait ngayon, pero sa susunod hindi na. Pero kung tingnan mo ang Diyos, standard siya. Consistent siya. Banal siya ngayon, banal siya sa nakaraan, banal siya ngayon, at sa umaharap, hinaharap. Ang Diyos ay hindi nagbabago. I, the Lord, I change that. Book of Malachi, mga kapatid, chapter 3, verse number 6. Kaya dapat doon nakatuon ang ating focus. Minsan kasi, ginagawa natin ang isang bagay. Sabi niya, gawin ko ito sapagkat nakita ko sa iba. No, hindi mo. Gawin mo sapagkat yun ang gusto ng Diyos.
magdamit tayo ng tama kasi baka magalit si pastor. Maling mindset. Pag wala si pastor, hindi ka natatakot. Kasi sa pastor ka, sa tao ka. Hindi po ganun dapat. Ang ating mindset, sapagkat banal ang Diyos. God is holy. So remember, the source of holiness, nandito tayo kumukuha. Bakit? Okay? Ang Diyos mismo, mga kapatid. Siya ang tumawag sa atin. No? Siya ang nag-utos sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng instruction na dapat tayo bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, dapat tayo magiging banal. Amen? Alright? Ano pa? Nung sabi doon, Isaiah 6:3. Isaiah 6:3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. God's holiness means He is completely pure, completely righteous, and separated from all sin. Kaya yun ang ating Diyos, yan ang karakter ng ating Panginoon. Siya ay banal, siya ay pure, siya ay matuwid. Walang bagay na pili mo ikutya sa Kanya, wala siya. He is untainted. He is flawless. Yun ang ating Diyos. Mga kapatid. Kaya dito sa application, we must know God if we desire holiness. Kung gusto natin magkaroon ng holiness, dapat mag-desire tayo to know God. Makilala natin ang Diyos. Kasi pag di mo kilala ang Diyos, di mo siya alam na siya ay banal. At dahil di mo siya alam na banal, hindi mo alam kung ano ang kasalanan at hindi kasalanan. Pero pag alam mo na ang Diyos pala ay banal, magkaroon ka mga kapatid ng consciousness. Amen. The closer we grow to God, the more we recognize the need for purity in our lives. Pag the more tayo malapit sa Diyos, close tayo sa Panginoon, the more natin ma-acknowledge at makilala na kailangan natin maging pure. Kasi ang Diyos ay banal. Ang ating approach sa Kanya dapat banal. Ang ating buhay dapat mag-complement doon sa karakter ng ating Panginoon. Mahirap mga kapatid na sasabihin mo, banal ang Diyos mo, at naligtas ka, at niligtas ka ng Panginoon, pero ang buhay mo ay salungat doon sa tagapagligtas mo. Dili mag-reflect ang iyong claim doon sa tagapagligtas sa iyo. Kaya dapat, ang tunay na Kristiyano mga kapatid, na nakapossess po ng Holy Spirit ay nagdi-desire po siya. Meron siyang longing na magkaroon ng pure life. Pure life. Like I said, hindi po tayo, kasi nature sa atin, makasalanan. Amen? Prone tayo ng failure. Pero dapat ang ating desire as Christian ay sana po magkaroon tayo ng purity. Ang ating buhay maging pure. Hindi po sinless, but pure. Dito magre-reflect yung karakter ng ating Panginoon ng muli. Mahirap po mga kapatid na Kristiyano ka, ang buhay mo. Puro namuhay ka sa kasalanan. Namuhay ka sa kasinungalingan. Namuhay ka ng panluloko. Namuhay ka ng panlaman ng kapwa mo. Paano mo masabi na meron kang ang Diyos mo ay banal? Kung ang buhay mo naman ay salungat doon sa Diyos na nagligtas niya. Kaya sabi dito, ang tunay na anak ng Diyos, tunay na may relasyon kay Kristo, meron siyang desire, meron siyang longing, na sana po magkaroon ng purity in our lives. Alam, mahirap mga kapatid na mabuhay tayo ng kasalanan. May tinatago kang bisyo. May tinatago kang hindi maganda sa buhay mo, hindi mo na-surrender sa buhay mo. Dinadala-dala mo pa rin ang bagay na yan. Hindi mo pa nasuko, mga kapatid. Mahirap. Hindi ka magkaroon ng real joy and peace sa Christian life mo hanggat hindi mo na-surrender yung kasalanan na yan. It could be bisyo, mga kapatid. Mahirap po.
Purity. Holiness. Number two, not only the source of holiness is God. Number two, the call to holiness is for every believer. Ang command na ito, ang instruction na ito, mga kapatid, listen, sabi niya, because it is written, be ye holy. Ang word na yun na ye is plural. Be ye holy. At the word be ye holy, that is for everybody. That is instruction to every child of God. This command is not only for pastors. Amen? This command is not only for missionaries or church leaders, but this command, rather, is for every child of God is called to what? To holiness. Now, this morning, are you a child of God? If you say, yes, Pastor, then you are entitled. All of us were commanded to live a holy life, whether you're a mother, a father, young people, young lady, all of us, we need to have a holy life. That is instructed, like I said, that instruction is given to all believers. Hindi lang pili, di ba ako pastor, okay lang ako mag-shot-shot. Sino nagsabi? Di ba ako pastor, okay lang ako magsugan, okay lang ako magsabog. Total, hindi ba ako gusto leader sa church? Si Brother Ferdy Marangna, siya ang bawalin. Pero ako, ordinary man ako, walang akong obligasyon. Okay man lang siguro. Sino nagsabi? Amen? Lahat tayo mga kapatid. Lahat tayo sinabihan na magiging banal. Lahat tayo walang exempted dito. Ayaw ng Diyos na may isang anak niya na mamuhay sa kasalanan. Yung nasabi, transformation. And transformation or holiness is the result of real transformation. That's the result. Kaya kung hindi pa nabago ang buhay mo, hindi magtanong ka sa sarili mo. Ako ba ay tunay na may relasyon kay Kristo? Ako ba ay ligtas? Kasi ang taong binago ni Kristo, mga kapatid, natural na lang sa kanya ang pagbabago. Kahit di ka mag-pray, dahan-dahan, mababuhin ka ng Diyos. Yung mga gusto mo, yung mga bagay na kinaunggalingan mo, mga bagay na routine mo ng una, mga bagay na hinahanap mo, kung naiintindihan mo at nakilala mo ang Panginoon, little by little, nawawala na po yun. Ako nung una rin maligtas, mahilig ako, manood ng sine. Yun ang favorite ko, hindi man ako masyado nag-iinom, hindi man ako nagsusugan, hindi man ako panasigarilyo nung una, but yun yung bisyo ko. Pero nung binago ng Diyos, nakilala ko ang Diyos, at ako'y naligtas, dahan-dahan ang mga anak na yun. Ganun din dapat tayo mga Kristiyano. Kasi banal na tayo. Si Kristo ay namatay na para sa atin. Kaya, ano ang kanyang instruction? Be ye holy. Be ye holy. The believers, and that is for all believers. That's instruction for all believers. Alright, ano sabi pa ng 2 Corinthians? Chapter 7, verse 1. Let us read the go. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Napakaliwanag. Amen? Sabi ng Bible, let us cleanse. Linisin natin ang ating mga sarili, ourselves, from what? From all filthiness. All the flesh, lahat na karunihan ng laman at espiritu. Kasi alam ni Pablo na siya mismo ay marumi. Alam niya, hindi siya, kapatid, ang buhay niya talagang, noong una na hindi pa siya ligtas. Kaya nung naligtas siya, sabi niya, sinabi niya sa mga Corinthian believers na dapat magpalinis sila at magkakaroon lamang sila ng cleansing, mga kapatid,
perfecting holiness in the fear of God. Ang sinabihan dito, mga ligtas na po, mga believers in Corinth, na sinabi ni Paul, filthiness, ano mga udyok ng laman, pita ng laman, desire ng laman. Kasi hanggat, mga kapatid, andito yung filthiness of the flesh, wala, magkakaroon tayo kapatid ng struggle sa ating buhay. At hindi tayo tuluyan at lubusang magamit ng Panginoon sa kanyang gawain pag andito pa ang filthiness in the flesh. In the flesh. Holiness is God's will for every believer. Amen? Yan ang kalooban ng Diyos na dapat ang lahat ng mga mananampalataya ng Diyos ay magkaroon ng kabalata. Na paano mo masabi na ikaw ay God's believer kung walang holiness? Kaya sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter number 5 verse 15, therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Holiness is not optional. That is imperative. That is a must. We are obliged to be or to live a holy life. Hindi pwedeng banal ka o hindi. Choice mo o hindi. Hindi po. Pag sinabi ni Lord, be holy, that means you need to be holy. You need to be holy. You need to be holy today. You need to be holy, mga kapatid, tomorrow. And that should be our daily life. And we can do it by what? Daily sanctification. We should daily examine our lives and remove everything that displeases God. Kaya nga, bago ka gagawa sa isang bagay o decision man sa buhay, tanungin mo, ito ba ay nakakalugod sa Diyos? Ito ba ay kalooban ng Diyos? O ito ba ang bagay na ito ay nakapag-displease sa Panginoon? Yun muna, no? Mag-contemplate tayo. I-consider natin. Ang isang bagay, bago natin gawin mga kapatid. Examine our lives. Ang problema sa atin, mas madali tayo mag-examine ng ibang buhay. Pero hindi natin nakikita ang ating kahinaan. Hindi natin nakikita ang ating failure. Ang utos ng Diyos, examine our lives. Ako ba, Lord, sa area ba ako, Lord, na failure? Lord, sa area ba na dapat ko i-develop aking buhay? Lord, anong pang buhay, anong pa bang karakter ko, Lord, na dapat kong i-improve? Karakter ko na dapat kong i-overcome? Yun dapat ang tanong. Amen? Napusisa tayo sa ating sarili. Magkanya-kanya tayo. Mag-examine sa ating sarili. Hindi sa ibang tao. Sa ating sarili. Amen? Yun ang sabi ng Bible. Kung nakita mo yung kahinaan ng iba, nakita mo weakness ng iba, nakita ka na may negative sa iba, ipag-pray mo. Pero isip mo yung sarili mo, baka mas malala yung negative mo kaysa ibang nakita mo. At yung ating failure na nakita, i-pray natin sa Panginoon na ma-overcome natin. Kung ano yung failure natin at yung mali natin, na sana po, tulungan tayo ng Panginoon na malampasan natin at makonquer natin kung ano man yun. Amen. Examine. At ano nga? Members, anong ginamit na word? Daily. Daily. Kasi every now and then, nandun yung laman. Nandun yung kalaban natin. Sinusulsulan tayo. Andyan ang diablo. Nagbibigay, nagwi-whisper. Gawin mo ito. Sa totoo lang, ayaw ang diablo. Magsimba ka ngayon. Ang dami ang binumulong. Busy ka. Next time na lang, o mamayang hapon.
immature. Kaya hindi pa tayo exempted sa mga temptation at struggle sa buhay. Kasi andyan pa tayo sa mundo. Andito pa tayo sa mundo. May tatlo pa. Kaya pag hindi ka magsimba, buong araw kapatid, buong linggo, wala na, defeated ka kasi wala kang power, hindi ka na-recharge. Kaya mahalaga ang Sunday worship kasi dito ka nag-recharge. Dito ka magkapag-fellowship. Dito ka makarinig ng strengthening through the preaching and teaching of God's Word. At kung wala ang teaching at preaching, anong isustain mo sa buong linggo? I-try mo daw. Di ka mag-charge ng cellphone. Ano mangyari? Mag-drain ka. Di mo na magamit. Ganun din, gusto ni Satan, mag-drain tayo sa eskwela, sa trabaho, sa negosyo. Kapatid. Kaya kailangan natin mag-charge dito sa bahay ng Diyos. Through fellowship and God's Word. Examine. Daily examination. Daily inventory, mga kapatid. Number 3. Ano number 1? The source of holiness is God. Number 2, the command to be holy is for every believer. Lahat tayo. Hindi lang pastor, hindi missionary. Kung ikaw ay ligtas at member ngayong umaga, inutusan tayo maging banal. Tayong lahat maging banal. At pangatlo, ano sabi ng number 3? Holiness require separation from sin. So hindi tayo pili magiging banal kung wala tayong separation. Kailangan meron tayong separation, meron tayong determination to separate. Ano sabi po ng Book of Romans, verse 1 and 2, I beseech you therefore, sabi ni Apostle Paul sa mga Roman believers, by the mercies of God, that you present your bodies, take note, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. This is your reasonable service. Verse 2. After siya nag-appear, nag-present nila ang kanilang bodies as living sacrifice, Apostle Paul goes on by saying, verse 2, and be not conformed to this world. This is his instruction. After appealing to present their bodies, sabi na niya, be not conformed to this world. What does it mean to conform to this world? That means to be molded, to be shaped, to blend with. Yun ang ibig sabihin, to conform. Huwag tayong makipag-blend. Huwag tayong mag-mold. Huwag tayong ma-shape. Isipin ang ating mind. Or, yes, sabi niya, but be ye transformed by the renewing of your mind. What is the instruction? In that negative sense, be not conformed. You know what? One thing is very easy sa mga Christian, itong word na conform. Madali tayong mag-give in, madali tayong mag-compromise, madali tayong to stand with, no? Magsama sa kanila. Maraming Kristiyano mahirap mag-speak up, mahirap mag-stand up sa mga crowd, sa mga unbeliever. O mas marami ang sumunod sa crowd kaysa magpunta kahit mag-isa ka. As long as it's right, you choose right. Choose right. Stand mo kapatid. Si Daniel nag-stand siya. Malaki ang crowd, government kalaban niya. Pero Daniel was determined to stand for the truth. Meshach, Shadrach, and Abednego, they choose to stand up for the truth. Kalaban nila King Nebuchadnezzar. Kalaban nila fiery furnace. Pero they choose the truth. Even though their life is at stake, even though it means to defy the order, means death, but they choose, mga kapatid, they choose to stand for the truth. Be not conformed. Even though everybody is doing it. Kaya may nakasulat yan, no? Yan sa wall. It doesn't mean mas marami, majority ang gumagawa. It doesn't mean tama na. No. Right is right even if everybody is against it. Wrong is wrong even if everybody is for it. Hindi matatakpan, mga kapatid, sa dami ng tao na sang-ayon
kung ano ang tama at ano ang masama. That He may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. The world constantly pressures believers to compromise. Yes, totoo yan. Very few, just a handful of people ang mga kapatid ang makita mo pag during pressure sila, hindi sila mag-stand. Very few. Makita mo pag i-pressure na Christian, makikita mo ang real na attitude. Mag-compromise na siya o mag-stand siya. Holiness means refusing to follow sinful patterns and choosing God's way instead. Yes! That is holiness. Refusing to follow sinful patterns. Kahit maraming gumagawa, ginatempt ka, ginapressure ka, pero dahil alam mo na ito ay bawal, dahil alam mo na hindi yan karapat-dapat sa Panginoon, at kahit i-pressure ka, kahit i-bash ka, kahit mga kapatid layuan ka, willing ka mag-stand at sasabihin mo, so be it as long God is with me. Hindi ka easily mag-give up, hindi ka easily mag-give in kung anong offer na mo. Yan ang holiness. Despite of pressures, but he will never compromise. Sapagkat para sa kanya, to suffer with Christ, mga kapatid, is a great privilege. Very sad, mga Kristiyano, mga young people, i-pressure na galing sa mundo, hindi makapag-stand. Later on, discuss natin yan. Pero listen to me, kapatid. Holiness requires separation. Pag hindi ka mag-separate, pag hindi ka marunong mag-separate sa mga unsaved, sa mga unbeliever, I tell you, mahirap mamuhay ng walang kabanalan. Ano sabi na po sa Paul? I am Timothy, if a man therefore burns himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meant for the master's use, and prepared unto every good work. Sino ang gagamitin for master's use? Yung tao na na-burns himself from this. That means na-purify ang kanyang sarili. Na-burns ang kanyang sarili. Okay? Na-sanctify ang kanyang sarili. At yun yung magagamit ng Diyos, gagawin niya like a vessel unto honor. And sanctified and made for the master's use. So ang tao na gagamitin ni Lord, ito yung honor and sanctified. Tanungin natin ating sarili. Ang Panginoon, ako ba'y nagagamit? Ang ating buhay ba ay na-purse na ba? Na-purse na ba ang ating sarili? Prepared na ba ako for every good work? Met ba ako for the master's use? Fit ba ako na gagamitin? Yun ang tanong sa atin. Amen? Sana po mga kapatid, members, Christians, magiging vessel tayo. Anong klaseng vessel? And to honor, sanctified, and meant for the master's use. Yun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Wala kang niligtas para wala kang gagawin. Hindi ka niligtas para lang for nothing. Separate from sinful habits. Guard what you watch, hear, and allow into your heart. Separate from sinful habits. May mga habits tayo, di tayo aware, pero mga kapatid,
Anong sabi ng Bible? Sinful pa lang. Romans chapter number 6, please. Romans chapter number 6. Verse number 11. Please open your Bible, book of Romans. Chapter number 11, chapter 6, verse 11. Until verse number 14. Romans chapter 6 verse 11, likewise reckon ye also yourselves to be dead, in death unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Verse 12, are you following? Look at verse 12, let not sin therefore reign in your what? Mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Huwag nating hayaan ng ating mortal body ang mag-reign is ang kasalanan. Sabi ni Paul, rather, verse number 13, neither yet ye your members as instruments of righteousness. Huwag nating hayaan ng ating katawan maging instrumento ng hindi mabubuting bagay o kasalanan. Instruments unto sin, but yield yourselves, sa halip itong gawin natin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members is what? As instruments of righteousness unto God. Sa halip, magiging kasangkapan tayo sa kabutihan ng Diyos. Verse number 14, anong dahilan? For sin shall not have dominion over you. Amen. For ye are not under the law, but under grace. Amen. Maliwanag na ang ating katawan na hindi dapat maging kasangkapan ng unrighteousness, but rather, mga kapatid, it should be an instrument of God's righteousness. Ang aking pastor, may kaibigan siya, matalim na kaibigan niya, although mas ahin sa kanya sa Bible School, sa Cebu, Katipunan, Cebu. Doon pa ako sa Bible School, umaattend kami doon sa kanya every year, sa kanyang simbahan sa Cebu. Umaattend kami ng kanyang conference. At ang kanyang conference is Prayer and Fasting Conference. Sa lahat ng conference, ito lang ang nakita kong conference ko ng gasto. Kasi ang kanyang conference, prayer and fasting. Ang hina 3 days pa naman. Pupunta pa lang, sabi niya, Brad, atin tayo ng conference. Saan, pastor? Sa Cebu. Sige, pastor. Atin kami. First time ko, mga kapatid, excited din ako. Atin pala doon, walang kain-kain. 3 days. Pambira, isang araw pa lang, wala na. Kaya struggle na ako, gusto ko na umuwi. Prayer and fasting. For 3 days. Pagka 3 days, ang ipakain lang lunggaw. Kasi bawal pala pag matagal ka kumain 3 days tapos biglang sulit. Kasi bawal yung intestine mo. So every year, yun yung routine namin. Thank God, that was the first time na encounter ko na walang kain, inom na ng tubig, maya-maya, hapon, preaching na naman. Tapos, pahinga kunti sa oras, preaching na naman. Kasi walang kain eh. Walang breakfast, walang lunch, walang dinner. Tubig lang. Ano ka ng preaching, bro? Diyan mo, kay struggle. Dili ba? Galudi ang isip mo kasi talagang ang tiyan mo, di ka sanay. Ang bihira. Lahat ng preaching parang nawala. Matulog ka, nagagaroon ka, gutom ka pa rin. Pag-isip mo, gutom ka pa rin. 3 days. Ganun ang kanilang conference every year. Mga kapatid. Pero alam niyo po, ang malungkot, lately lang mga kapatid, na split ang kanilang church na hati. Sinabihan ako ng kaibigan ko doon sa Jensa, nagkita kami kung ano, dahil na pastor, agad sila pastor. Magkapit bahay lang sila, yung church niya, tapos sa unahan, church doon
kaibigan ng pastor ko, na-split. Bakit? Sapagkat itong pastor na ito, yung pastor na kaibigan ng pastor ko, I will not mention the name, meron siyang isang anak, babae. Ang problema, mga kapatid, nagiging tomboy ang anak ng pastor. At ang worst, nung namatay ang pastor, yung gahos ng prayer and fasting, gidala ng anak nila tomboy ang kanyang kalipin doon sa simbahan. Sa parsunin sila tumira. Ang mali ng nanay, ang mali ng simbahan, gialaw pa ang anak ng pastor na mag-play ng organ, pianist, na meron siyang kalipin doon na babae. Kaya yung ibang mga membro, hindi nila matanggap na ganun. Bakit gialaw ng nanay, bakit gialaw ng ibang membro na although anak ng pastor, pero the fact na may kalipin na babae, bakit gialaw na mag-play ng organ? So, ang nangyari, yung mga membro na hindi nila makayanan, umalis at kuntit na lang yung natira. My point is, siguro wala doon nagsimula ang failure sa bata. I don't believe nagsimula sa parents. Especially kay pastor. Bakit ang pastor ba di mo na namonitor na anak mo katumboy-tumboy na? Kasi I believe, siguro mga elementary pa, may mga kulo ka na yan, may mga ways na siya, may mga practices na makita ko parang buhis ba? Dami siya maglakad, dami manamit siya, ang hilig niya, ang barkada niya, ang circle of friends niya. How come nasa church, isa lang ang anak niya, hindi niya na monitor, nagiging tumboy, hindi lang ordinary na tumboy, nagpipin pa. At bakit gialaw pa na mag-play ng organ sa church? Hello? What is holiness? Amen? I don't care kung anak sa pastor na, as long hindi tama ang ginagawa, no! He will never be entitled na humawa ng mga ministry sa church. That is my position. Kasi hindi maganda, parang bitundon mo, may kaligin tapos i-allow mo pa, the fact na tumboy, regardless wala pa siyang kaligin, hindi na dapat mag-ministry. The worst, may kaligin na tapos harap pa sa ministry. Hindi ko mag-blame yung nagsialisa ng mga membro. I believe tama yung desisyon nila. Humanap ng simbahan na nagpa-practice ng holiness. Kita Lord, God forbid mga kapatid, pero si Glenn kung magbakla ni someday, I will resign to become a pastor. To be a pastor. I will step down. Kung di ko muna magay, may the Lord forbid mga kapatid, sana huwag i-allow ng Panginoon. Pero kung isakaling ganun, di na ako maghintay na pastor, ano ng anak ko pastor, ano na si Glenn, bakla naman na. I will resign kung di ko man siya magay at mag-change. Kasi I will not compromise the testimony of the church. Are you with me? Are you listening? Holiness, mga kapatid. Anong saysay, anong kwenta, simbahan natin? Preaching, kung wala tayong holiness. Anong pulos na simbata? Anong pulos na basa tayo ng Bible? Kung wala na natin ng mga kapatid, di na practice. Holiness is important. I don't care kung kunti lang tayo. I don't care kung ibas tayo. I don't care kung negative sila. As long we practice holiness, I know and I believe God is going to bless us. Because holiness is the secret of blessing. Holiness is the prerequisite of God's blessing. Pag walang holiness sa simbahan, walang kabanalan sa simbahan, magiging hipokrito tayo. Plastic tayo dito mga kapatid. Kasi holiness is what God desired for every believer. Amen. Separate from sinful habits. I don't care kung sino ka. I don't care kung giver ka ba. Pero kung namuhay ka ng hindi tama, may kasalanan ng hindi tama, at may tinatago ang kasalanan, kapatid, at pag sinabihan ka ng pastor, ba't itigil mo at hindi ka tumigil, you are free to go in this church. Mabuti na klaro tayo. Walang tao dito untouchable sa simbahan. Kahit ako, kung ako'y magkasala, I'm willing to step down to be a pastor. Kung ang buhay ko mga kapatid, hindi na tama. Kaya magiging plastic lang sa pulpito. Magwaliwali ako, pero may saluti akong ginagawa sa likod. Same with you.
nasa kamay mo na. Download ka na download ng mga Netflix. Naubos na lang ng load mo. Sige, nakahanap ng mga signal ng wifi para mag-download. Christian, mag-ingat ka. Yung people, mag-ingat ka kasi baka someday, yun yung magiging downfall mo. Yung mga bagay na yan, yun ang sisira sa iyo. Di mo namamalayan, yan ang magpapalayo sa iyo sa Panginoon. You better watch out. Kaya ang yawa, napaka-cleaner. Si Sita, napaka-cleaner. I-introduce niya harmless, pero ang resulta, very harmful. And before you know it, natrap ka na niya. Guard your heart. Guard what you watch. Guard what you hear. Guard and allow into your heart mga bagay na allow mo sa puso. Mga kapatid. Choose companions who encourage what? Godliness. Anong piliin natin na kasama, companion, circle of friends? Godliness, mga godly na mga tao. Kaya mga people, listen. Are you listening? Members, are you listening? Kumusta ang circle of friends mo? Kumusta yung lagi mo nakakasalamuha? Kumusta yung mga taong nag-socialize mo? Mga godly ba sila? Kumusta sila mga salita nila? Ikaw, idol ka pa kay Vice Ganda? Di ka nahiya sa sarili mo? Ano bang maganda kay Vice Ganda? Puro bang lalait? Recess, ginagawang katatawanan yung mga tao. Dapat kayong mga Christian, huwag kayong, yes, it's okay na pwede natin silang i-grade as friends, pero hindi close friend. Kayo ng mga estudyante, dapat hindi kayo makipag-close ng mga member ng LGBT. Dapat walang Kristiyano na mag-close sa mga LGBT. Yes, pwede natin silang maging friends, pero to the point na i-close mo, everyday silang kasama mo, is not good. They are not good people. It will influence you into bad things. They are not the right person na dapat mo doon ka mga kapatid. Sumasama ka sa mga bakla? Sumasama ka sa mga tumboy? Tama ba yan? Kahit sabihin mo, pastor, hindi ba masyadong ulos, pero automatic ang tao pag nakita ka, sila ang kasama mo, at sasabihin nila, ito pala, barkada pala ito niya. And before you know it, ang mga ways nila, ang mga practice nila, na-adapt mo na dahan-dahan, kasi lagi mo silang kasama. Choose companions who encourage what? Godliness. Di ba rin na mag-isa ka? Di ba rin na wala kang close? Di ba rin na wala kang barkada? As long that hindi ka makontaminate sa mundo. All this is produced through sanctification. Ano natin makuha? Sabi ng John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So saan natin makuha ang sanctification, brad? Dito. The more tayo magbasa dito, dito tayo makuha ng sanctification. Amen? Isok natin ating mind through the word of God every day. Every day. Every day. Diyan tayo magkaroon ng holiness. Pero pag laging gadget, ano ang makuha natin? Mga basura sa ating isip. At merong warning. Sabi namin, expert mga kapatid, na bawal pag mag-picture-picture, bawal na yung gano'n. Kasi 10 feet na distance pala, pwede nang mabasa ang iyong fingerprint ng AI at makuha lahat ng mga data information mo. Kaya, reminder sa atin, na kung mag-picture-picture, bawal na pag gano'n. Please. Mahilig na ba gano'n mga young people? Dangerous na yan. Kaya pwede nang makapture ang iyong fingerprint na yun. Kaya i-avoid natin yung mga gano'n-gano'n na mga posture, body language. God uses His word to make us what? Holy. Ano ba gamitin ni Lord? Para maging banal tayo. Wala, mga kapatid. Walang iba. Salita niya. It's the Bible. Amen? That's why if you want to be holy, read this book.
magiging Christ-like ka mga kapatid. Are you still there? Malapit na tayo matapos. So, holiness is produced through sanctification. Hindi mo pwedeng mag-pray ka ng Lord, help me to become a holy. Lord, please make me a holy person. No! You have to work for it. Basa ka ng Bible, hindi enough ang preaching. Ikaw mismo sa bahay mo, magbasa ka, mag-Bible study ka, mag-devotion ka. By doing so, dahan-dahan, makita mo yung sarili mo. Yung mga bagay na kasanayan mo, hindi ka naganahan. Bakit? Word of God na ang nasa mind mo. Amen? Kaya i-practice natin mga kapatid. Huwag natin hayaan, lamunin tayo ng mga cellphone, mga gadget, social media. Kapatid, it's the Word of God. It's the Word of God. Nothing beats the Word of God. Mga kapatid. Alright? And next. Galatians 5:16, ano sabi niya? This I say then, walk in the Spirit. Be instructed to walk in the Spirit. And what? The reason? And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Amen? So paano para tayo ma-conquer natin, ma-overcome natin ang lust of the flesh? By walking in the Spirit. How? By reading the Word of God. Godliness is not achieved by human effort alone. It is produced through the work of the Holy Spirit. So, Holy Spirit yan, intervention. Pag walang Holy Spirit, impossible na magiging holy tayo. Kasi spiritual battle ito. Mga kapatid, kalaban natin Diablo. Pero, hindi natin siya ma-conquer, hindi natin ma-defeat without this book. So, kaya, lapit tayo sa Panginoon na sana po makonquer natin ang mga devices ni Satan. Alright. Read and obey God's Word daily. That's important. That's the key. Read and obey God's Word daily. Pray consistently. Always. Pray tayo mga kapatid. Hingin natin ang lakas ng Panginoon. And, of course, yield to the Holy Spirit's guidance. Mag-yield tayo pag sinabi ng Holy Spirit, huwag ka dyan. Susunod tayo sa Kanya. Kasi hindi ka ililigaw ng Holy Spirit. Tutulungan kaya malayo sa kasalanan. Kaya doon tayo sa Holy Spirit mag-rely, mga kapatid. And then, number 5, holiness brings a powerful testimony. Amen? Kapag nabuhay tayo na may kabanalan, mga kapatid, yun ang pinaka-powerful natin na testimony, pinaka-powerful natin na mensahe na makita sa ibang tao. Kaya sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men. Abang may naman ito. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So testimony po yan na dapat makita ng ibang tao na ang ating sinasabi, Christian tayo, hindi na tayo Christian, dinadala natin Baptist, na ang mga Baptist pala ay ito na yung buhay nila. Ang Baptist pala ay meron pong kabanalan. Ang mga Baptist ay meron pong pagbabago ang kanilang buhay. Hindi lang sa salita kundi nakikita mismo sa kanilang buhay. Yun dapat na makita. Na mga Baptist na estudyante ay hindi nag-compromise. Ang mga Baptist na mga estudyante, hindi mga chismosa. Ang mga Baptist na nanay, hindi mga marites. Hello, amen? That is testimony. Holiness brings powerful testimony. Na paano ka maging testimony kung chismosa ka? Marami kang kalaban. Amen? Anong klaseng testimony yun? Diba? Mga kapatid, kaya dapat ipag-pray natin sa Panginoon na sana po sa kanyang biyaya, bigyan tayo ng lakas, na sana po mabuhay tayo. Hindi man perfecto, but may kabanalan. Amen po. Glory to God. Mga kapatid, a holy life, points others to Christ. Amen. Di ka man nakilala na mayaman, di ka man nakilala, mga kapatid, na materially abundant ka. Pero mga kapatid, napakasarap makilala ka na may Kristo. Makilala ka na may kabanalan. Makilala ka ng mga tao na mabait ka sapagkat may Kristo ka sa buhay. Yan ang napakaganda mga kapatid. And then, when the world sees believers living differently, kung makita ng mundo na tayo na buhay ng may kaibahan with purity, integrity, love, and obedience, they see the reality
God's transforming power. Diba? Yan, makita nila ang reality na ang Diyos pala ay kaya magbago ng tao. Are you listening? Kilala niyo si Rindon. Anong apelido ni Rindon? Rindon. No. Anong apelido niyo? Labador? Ito siya parang bodybuilder ng una. Malaki ang katawan. At ito si Rindon, basta buliro. Halos walang tao na hindi niya kontra. Itong si Rindon. Marami na siyang kasuntukan, marami siyang Pag kinuman naman pati, hindi lang po, binago ng Panginoon at nagpabaptize. Kahit isang siguro nakalimutan ko, basta Rindon. Ano yan, basta buliro, talagang, dito na ba? Dito ba daming kalaban, daming kasuntukan, kahit sino na lang, tapos ibas, sa social media, dahil sa kalaban, mga Duterte, kahit sino na lang, kalaban niya, halos lahat. Pero you know what, sa isang idlap lang, na-invite siya sa isang seminar, tapos parang si Pastor Bong, kalimutan ko rin ni Pastor Bong, isang Pinoy, ito mga kapatid, na-invite siya, tapos doon siya mga kapatid, naliwanagan, tapos ba, na-transform dahan-dahan ang buhay niya. Ngayon, napakaganda na. Sige na ating Bible study. At kung ano man yung nangagawa yun nung una, humiisa ng tawad, sabi niya, patawarin niyo ako, kasi nung una, humiiral yung init ang ulo ko, yung laman ko, kasi hindi ko pa nakilala ang Panginoon. So, parang si CM na, si Peter Tansi, makita ko yung buhay. Si Impoy, nakita yung si Impoy na kumudyan din yan siya, mga kapatid. Oo. Pero tingnan mo, dahan-dahan. Pagkasabi ka na, parang imposible yung buhay nila mabago. Napakahirap baguhin ang tao na nasa showbiz. Kasi ibas ka talaga. At hindi ka mawalan ng project pag ikaw ay nag-claim na Christian ka na. Pero mga kapatid, willing po sila sapagkat na-realize nila na temporary lang ang karamihan, temporary lang ang material na bagay at kasikatan. Oo, mga kapatid. Ano pang sabi ni Vice Ganda? Anong sabi niya na mga bakla? May impirno ang mga bakla? Ha? Kung totoo yan, may impirno ang mga bakla, ako naniniwala ngayon na doon sa impirno, meron ng beauty pageant. Kasi sa dami pa naman ng bakla. Kita mo? Pinagtawanan niya lang yung impirno. Pero mga kapatid, kung gaano niya i-condemn, i-despise kayo ng impirno, I believe ipa-realize ng Panginoon paano mo siya ilakit. Sabi ko mga kapatid, yung salita na lumabas sa bibig mo, yun din ang i-judge sa iyo ng Panginoon. Kaya tayo ng mga Kristiyano, tayo nakakaintindi mga kapatid. Tayo ang tunay na may mensahe para sa kanila. Kaya dapat makita sa ating buhay as believers, meron tayong purity, meron tayong integrity, meron tayong love. Mga tao tayo na mga kapatid, hindi natin pinupundo ng kasalanan. Amen? Before areas we need to be holy. Panghuli na po mga kapatid. May mga area, mga aspect po sa buhay natin na dapat maging banal tayo. Okay, number 1, in our conversation or slash speech. Amen? Colossians 4:6. Buksan natin ang Bible. Okay? Colossians, importante ito. Huwag tayong magpadali. Di ba na ma-overtime tayo. Importante, mabusog tayo ng mga spiritual na mga pagkain. Amen? Colossians 4, verse number 6. Sabi ni Paul, sa mga Colossian believers, basahin natin, read go. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that we may know how we ought to answer everyone. So ginamit ni Paul as metaphor, mga kapatid, or figure of speech, yung salt, ang salt panimpla, na dapat daw, sa ating pagsasalita, dapat may timpla. O kung katulad, nagluluto tayo ng pagkain, kailangan may timpla, may lasa, dapat ang ating pananalita may lasa rin. Ibig sabihin, hindi ka pataka na istorya, wakal-wakal, nonsense, walang kwenta. Ibig sabihin, dapat ang salita natin naka-edify, naka-encourage. Yun yung mga salita, mga kapatid, hindi nag-look down ng tao, hindi nag-break ng tao, hindi nag-despise
wise yung tao. Kaya bawal sa atin yung resist kung natin gayahin si Vice Ganda. Namangutya. Kahit anong itsura niya, ang buhok niya, kulog man yan, straight man yan, ang ilaw niya, mataas man, malapad man, paruman, whatever. Name it, mga kapatid. We are special in God's eyes. And only the Lord can judge and despise because it is the Lord who made it, not us. Pag hikayan mo ng katabi mo, parang hikayan mo ng Ginoo. Ay, Ginoo mo na naghimo sa iyong tapat. Kaya batunan na ng tapat mo, batunan mo man itsura mo. Pagwanta ha. Puro tagwanta ka, nagwanta ka mo sa itsura mo. Ikaw ano man. Pero we are wonderfully and fearfully made by God. Sabi na Bible. Kaya dapat walang Christian ang bas-bas dito sa aton. Kung magsilim, may pruhira si Juan, kung pruhira si Bernard Prochilin. Oo. Gani? Kumaman. At guwapo ako. Ano ka? Basi na karoon ba? Bakit sa kita? Di pinsa, hindi ka tayo pa nanghingay, tayo pa ang naglait. Kasama mo hindi, dapat tayo ang magdipinsa. Amen? Speech. Titus 2:8. Titus chapter 2 verse 8. Oh, ga-prince din si Biblo. Titus chapter 2 verse 8. Let's read. Titus 2:8. Read. Go. Some speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Take note, some speech that cannot be condemned. Istorya na hindi magbalik sa imo. Istorya na hindi ka matikayan. Imong pulong hindi bumirang sa imo. Okay? So dapat sound speech, mga kapatid. So in this area, ano po, pag ang ating salita, mga kapatid, godly, mabless ng mga tao. Dito pa lang, sa speech pa lang, makita ng holiness ng Panginoon, napakaganda. Sasabihin nila itong tao ito, ang topic nila lagi puro Ginoo. Bakit itong mga tao ito? Anong sikrito nila? Ang topic nila, marami silang alam sa Bible. Bible verse na always. Kaya, isang bagay hinahangaan ko kay Peter, kay Talo, kasi mga kapatid, always by verse siya. Aside matalino siya, marunong din siya sa Bible. Kasi always siya nag-quote ng Bible verse, mga kapatid. Isa sa mga magandang katangian. Di ba yan? Katoliko ba yan si Peter? Anak Peter? Katoliko yan, pero salamat na Christian din siya. Mga kapatid. Ano pa? Anong iniya pa? And our actions. Our actions. Kanina sa binasa natin. Let your light so shine before them that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga aksyon. Kasi kung kahit hindi ka nagsasalita, pero ang aksyon mo, nagbibigay ng mensahe. Paano ka kumilos? Paano ka kumikilos kung ginagawa mo araw-araw? Nakikita yun ng mga tao sa paligid, napapansin nila. Kaya, kung mali ang ginagawa mo, pangit yung ginagawa mo, pangit din ang mensahe na binibigay mo sa kanila. Kaya po, importante ang ating actions. No? Hindi lang po ang ating mga anak ang nakakapansin, pati mga tao sa paligid natin. Mga kapatid. Kaya po, bawat isa sa atin, mag-ingat po. Kasi hindi lang ikaw maapektuhan, pati simbahan mo, pati Panginoon mo, pati religion mo, maapektuhan sa amin. Nalaitin nila. Ganun ba yung mga baptist? Ganun ba yung nasimba? Ganun na ugali na nagsisimba? Ganun po. Kaya, number one dito sa conversation, dapat iwasan natin yung bad words. Dapat kung na Kristiyano na nagbabad words. May mga tao, kada istorya, may paaman. No? Dapat hindi na ganoon. Dapat na iba na ating salita. Praise the Lord. Amen. Dapat ganoon. Hallelujah. Yun yung maririnig. Sa bilaya ng Panginoon. Dapat ganoon. Hindi yung may mga lightning pa. Dapat ganoon na yun. Pag nagalit ka, nagalupong pa. Tiga-tigda pa di ba? Dapat
dapat makikita ng ang kabanalan ng Diyos maging dito sa ating dress code. Hello, amen? Don't you know mga kapatid, ang nagbibigay tayo ng mensahe sa ating sinusuot? Amen? Oh, ako na-impress ako sa mga babae. Pareho kami ni Pastor Cesar. Pag may nakita ako nakapanda ng mahaba, automatic sa mind ko, ano kaya religion ito? Saan kaya ito gasimba? Yan agad ang matanong ko. Oh, ibig sabihin, pag ang damit mo mga kapatid, nagbibigay ng mensahe ka agad. Pero pag siksi ka, ano kaya ang mensahe dinadala mo? Saan kaya ang bar ito galing? Saan bar ito naagahan? Dito ka, di ba? Dalawang mensahe lang yung binibigay mo sa ating damit. Kaya mga babae, dapat sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 2, verse 9. Ano sabi ng Bible? Okay, malapit ako matapos. 1 Timothy chapter 2, look at verse number 9. Let's read please. Chapter 2, verse number 9. Reading? Everybody read. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. Verse 10, but which becometh women, professing godliness with good works. Yung dapat ang babae, hindi braided hair, hindi with costly array, hindi with gold, mga kapatid, gold or pearls, but sabi niya, becoming women professing themselves with godliness. Like better also that women modern apparel, modest apparel. Ang tanong, saan dito ang modest apparel? Sa dalawa. Ito, amen. Ito ang modest. Pag sinabing modest apparel, kaaya-aya, karispiristito, ano pa? Kagalang-galang. Yun ang ibig sabihin ng modest apparel. Paano mo masabi karispiristito ito? Paano mo masabi ka galang-galang? Do you think na pag nagpunta yan sa mga inuman o madaanan sa ng mga tao, di ba sipon-sipon yung mga tao? Do you think dispituhin ito ng mga tao pag ganitong damit mo? Sisihin mo ba ang mga tao kung magsipon sa'yo? Sisihin mo ba ang tao sa, wow, sisi, the girl. Sisihin mo ba sila? Di mo sila masisisi kasi ikaw ang nagdamit. Ikaw ang nag-inganyo na ang tao, ganito ang comment nila sa'yo. Pero paano ka? Do you think disrespect ka kung ganito ang itsura mo? Kaya mahalaga, ganito tayo magdamit mga babae. Kaya sabi ng Bible, modest apparel, kagalang-galang, karispiristito. Yun ang Diyos, makikita ang Diyos sa buhay, maging sa damit natin. No, si Adan at Eva, ayun kasi din, nagkasala. Si Adan at Eva, nagtahit sila ng mga dahon. Ilang araw, naglaya. Kasi siyempre na-expose yung ibang parte ng katawan nila. Kasi yung dahon, ilang araw yan, mabilang yan, isang araw lang. Mag-ano na yan siya, mag-shrink na yan. Anong ginawa ni Lord? Nagkatay siya ng hayop, tapos yung balat noon, ginawa niya pangtakip sa katawan ni Adan at Eva kasi nakita niya na naked sila. So kung ini-issue ni Lord kung ini-issue ni Lord ang dress code mga kapatid, bakit pa siya nagpatay ng hayop para maging damit ni Adan at Eva? Ibig sabihin, ang mga kapatid, ang Diyos hindi lang particular sa loob, particular din siya sa labas. Na dapat respetado ang ating pagsuot ng ating mga damit. Makita ang kabanalan. Dito pa ka? Mga viewers, nandiyan po tayo. Sana po wala ng babae na mag-short-short. Mga babae, mahawa kayo. Kung gusto niyo ang Diyos banal, kung gusto niyo mga kapatid na may pakita ang Diyos banal, do you think matutuwa ang Diyos? Kung banal ang Diyos, pag nakita ka ng Diyos, naka-short ka, hindi kaya sitahin ka ni Lord?
wala na tayong oras. Pero sabi doon, ang babae magsuot ng bagay, huwag magsuot ng bagay na para pang lalaki. Ngayon din po ang lalaki, huwag magsuot sa mga bagay na pang babae, sapagkat ang gumagawa ay karumal-dumal sa harap ng Diyos. Amen! Ang pantalon na kadisinyo sa lalaki, ang pagda na kadisinyo sa babae. Now, ano ba yun? Kung magpagda ako ngayon dito, kung ako rin magpagda dito, ano sa palagay ko? Magandang tingnan? Hindi. Kaya may yung standard ng Panginoon. May standard ng Panginoon na dapat ang babae, ang tunay na babae, may kabanalan pagdamit ng tama. And listen, church, pati mga lalaki, ang pagiging modest hindi lang sa babae, pati lalaki. Pag sinabing modest apparel, walang dapat mga kapatid, balat na na-expose. Hindi lang private parts ang dapat nating i-cover, kundi ang ating katawan dapat nakakover. Hindi lang babae ang hindi dapat mag-short, pati lalaki. Kasi ang command na modest, para yun sa lahat. Lalaki, babae, dapat tayo maging modest. Amen. Pastor, mahilig ko basketball. Mga kapatid, sila Pastor Cesar, basketball, naka-jogging pants. Basketball sila, jogging pants. Basketball sila, naka-t-shirt. Walang nasando. Because modest apparel. Hindi yan sa legalism, mga kapatid. But that is Bible principle. Gusto natin maging testimony tayo. Yes, it's hard, but walang mahirap kung sundin natin ang Bible. Amen? Yes. Mga babae, let's practice. Salamat. I'm so glad may mga babae, may mga ladies dito, bago lang, naturuan, nakarinig ang preaching, automatic, nakita ko na yung buhay nila, sumusunod, praise the Lord, nakita ko sila pagdamit, I'm happy every time makita ko sila. Pero may mga members pa rin, na minsan masakit ang loob ko. Matagal na, dami nang narinig about modesty, pero di pa rin nakikita sa buhay nila. Sana po mga members, last time na preaching about modesty, mag-follow na tayo sa Panginoon. Huwag yung sundin dahil sinabi ko, sundin nyo dahil sinabi ng Bible. Let your life reflect Christ at home. Dapat ang ating buhay mag-reflect si Kristo. Sa bahay, sa school, sa work, sa school and church. Remember that others are watching your testimony. Sana kung anong damit mo magsimba, dapat sa loob ng simbahan, ang labas ng simbahan, modest ka pa rin. Sa school, modest ka pa rin. Kahit namalingki ka, modest ka pa rin. Kahit nagtatrabaho ka, modest ka pa rin. Because modesty is in the Bible. Modesty is biblical. You know, amen? Oh, ayaw ka mag-amen. God's command remains clear. Be holy, for I am holy. Holiness begins with salvation. Sino ba tayo? Amen. Through Jesus Christ, continues through sanctification, and by God's word and spirit, and results in a life that glorifies God. Kung ang buhay mo, mga kapatid, ang goal mo, pag glorify mo si Lord, hindi mahirap sundin ang kanyang utos. Be holy, for I am holy. Ang Diyos natin, banal, mga kapatid. At kung banal siya, dapat natin po tayo magiging banal. And that is a command of God. Like I said, it's not an option. But God's command, instruction, is that, mga kapatid, na dapat po tayo maging holy. Take note, magpakahuli kayo, magpakabanal kayo, okay? Katulad na ang Diyos ay banal. Amen? May the Lord help us na sana po maging banal tayo every day. Through sanctification. Hindi natin kaya ito, pero kaya ito sa awa at sa biyaya ng Panginoon. Tayo tumayo, let us pray. Gracious and loving Father, maraming salamat po Panginoon this morning
Salamat po sa inyong instruction. At please, Lord, tulungan niyo ang mga kapatiran, mga brethren, na Panginoon. Mamuhay kami na sang-ayon, na nanaayon sa inyo. Mamuhay kami kung paano kayo, Lord, nagiging banal. Dapat ganoon din kami. May kabanalan sa aming puso. May kabanalan sa aming pananalita. May kabanalan sa aming mga kilos. At may kabanalan sa aming mga pananamit. O God, I believe maging testimony kami sa paligid. This morning, I pray, tulungan niyo kami na sa biyaya ng Panginoon, masunod namin. Salamat sa mensahe. I pray po na aming puso ay bukas, aming puso ay malambot, pag mayroon mga instruction na darating kami. Ang lahat na ito, Lord, ay alam yung marinig namin, magpapapurin kami. Sana ang aming puso, Lord, ay hindi na-offend. Sa halip ay masaya kami na may salita ng Diyos na nagtuturo, nagre-review sa amin na dapat kami maging banal sapagkat ang nagligtas sa amin ay banal na Diyos. Ang namatay sa amin ng Kristo ay banal. Ang nagligtas sa amin ng Diyos ay banal. Kaya dapat, Panginoon, nararapat lang maging banal kami. Panginoon, kaya umaga tulungan niyo kami. As you bow your head and close your eyes, I do not know sa anong mensahe. Nangusap si Lord sa puso mo ngayong umaga. Pero kung si Lord nangusap sa iyo, nasabi mo, thank you, Pastor, sa message na remind ako. Kapatid, wala kang dahilan magpasalamat sa Kanya. At kung meron mga bagay na dapat mong itama, ikurin ngayong umaga, why not come to the altar and say, Pastor, please pray for me. I admit, I acknowledge that sometimes in my life, nag-fail ako. But salamat, Pastor, sa review. Ngayong umaga, hindi ka ba makapunta? Nanay ka, tatay ka ngayong umaga. Why don't you come and pray and say to God, Lord, salamat sa review. Lord, salamat sa message ng aming pastor. And na-review, na-correct ako. Salamat, Lord, i-remind niyo po ako. I believe, i-allow niyo ito para ma-correct ako. Lord, help me and give me strength na ma-correct ko, Lord, na itama ko. I know it's not too late. Why don't you come, amen? Be honest to God and be humble enough to God ngayong umaga. Acknowledge, Lord, help me. I need your prayer. But thank you, Lord, sa reminder. Salamat sa review. Can you come and pray? Amen? Amen. How about the others? The others still available. Wala ka bang ibang tingin, ipalapit sa Diyos ngayong umaga at ipag-pray mo. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you this morning for this moment we were able to dine together with the spiritual truths. Thank you for what we have heard. Thank you for the things you have taught to us and instructed us. We believe, Father, you allow those things to be heard for our benefit, for our profit. Many things, Lord, many times we fail, many times we are not aware of the things we have done. But thank you, Lord, for this morning, for the great reminder, instructing us that we should be holy. We should live a holy life, because the one who calls us is holy. The one who saves us is holy. And the one who one day will reign is holy. The angels are crying, the angels are singing, adoring
that, Lord, help us in these areas. We need to be holy in our speech, in our actions, in our discord. Lord, you will be seen in our lives. And people would say that their faith is real, their relationship is real, simply because, Lord, Christ is in us. Help your people, help our married ladies to become holy. Our fathers, our children, our young people, all of us, Lord, we are called to live a holy life. Our church should be holy people. Yes, positionally, spiritually speaking, we are holy before God. We are really saints. But Lord, in our daily aspect, we should aspire, we should live a holy life through sanctification. Lord, help us. Thank you for this time. Thank you for the instruction and the reminders. Again, Lord, I pray na sana po, by your grace, masunod namin ang pagiging banal sa iyong harapan. Mamuhay kami ng banal, may kabanalan. Araw-araw, na makita ng aming paligid, aming mga kapitbahay, na tunay ang aming Diyos na pinaglilingkuran at pinagkakatiwala. Glory and honor, Father, binibigay namin sa inyong binabanal. In Jesus' name, Amen.